Hanggang ngayon, sumasagi pa rin siya sa isipan ko. Ako po si Leslie, taga Zamboanga City. May asawa at may isang anak. High school ako nang makilala ko si Danica. Classmate ko siya. Makinis ang mukha ni Danica. Matangos ang ilong, straight ang buhok, may isang dimple sa kaliwang pisngi at matangkad. Kaya naman 1 week pa lang kami sa school ay naging crush ko na agad siya. Dumagdag pa sa paghanga ko sa kanya yung galing niya sa pagsayaw at pagkanta. Ang tanging red flag lang talaga sa kanya ng mga panahon na yon ay yung nagyoyosi siya. Nakaka-turn off pero mas lamang pa din yung kinikilig ako tuwing nakikita ko siya nakangiti. Pag-girl si Danica pero amoy ko siya. Amoy kong bi siya. Classmate ko siya pero hindi kami close. Medyo sikat kasi ang grupo niya dahil nga sumasayaw sila. Madalas ko siyang tinititigan, lalo na pag nasa silid kami. Minsan nga nahuhuli niya pa ako na nakatingin sa kanya. Hindi naman siya masungit dahil tuwing nahuhuli niya ako, ay nginingitian niya pa ako. Siyempre ako naman kilig na kilig. Ngitian ba naman ako ng crush ko, di ba? Hanggang ngayon, kapag naiisip ko yon, ay napapangiti pa din ako. Ang sarap lang kasing balikan ng mga alaala namin. Secret lang sana yung paghanga ko sa kanya, kaya lang di naglaon, napansin na din ako ng mga kaibigan ko. Ewan ko ba? Madalas ko kasi nababanggit sa kanila si Danica. Tuwing magkwekwentuhan kami, lagi ko naisisingit ang pangalan niya. Napapansin na din nila ako na madalas ako nakatitig kay Danica, kaya naman, nang magtanong sila ay hindi na ako nakatanggi. Inamin ko na rin sa kanila na bisexual ako. Tinanggap naman nila ako and doon na sila nagsimulang tuksuhin ako kay Danica. Naiinis ako tuwing tinutukso nila ako dahil baka mainis sa akin si Danica at hindi na ako ngitian. Pero nagbago ang lahat nung buwan ng December. Christmas party namin. May nareceive akong letter mula kay Danica. Pasimple lang niya itong iniabot sa akin. Siyempre, binasa ko agad yon. Tinanong niya doon kung totoo daw ba na crush ko siya. Gusto daw niya ako makilala pa ng gusto. Kung okay lang daw na magkita kami sa paseo mamaya pagkatapos ng party. Napangiti ako ng bahagya. Nilingon ko si Danica. Nakatingin na pala siya sa akin. Tumango ako bilang sagot sa pag-aaya niya. Excited ako sobra. Crush na crush ko kasi talaga si Danica. Wala akong pinagsabihan sa mga kaibigan ko nang tungkol sa plano namin pagkikita ni Danica sa paseo. 4:00 ng hapon natapos ang party. Sinabihan ko ang mga kaibigan ko na mauna na silang umuwi dahil may dadaanan pa ako. Hindi naman na sila nagtanong kung ano yon dahil sanay na sila sa akin na minsan ay pinapauna silang umuwi. Nang hindi ko na matanaw ang mga kaibigan ko, ay dali-dali ako nagtingin-tingin sa paligid. Hinahanap ko kung asan si crush. Si Danica syempre. Nang mapatingin ako sa lugar kung saan siya nakapwesto, ay matik yung kilig ko. Grabe. Nakatingin kasi siya sa akin. Tanaw na tanaw ko yung dimple niya. Lumapit ako at nagdiretso na kami papuntang paseo. Medyo kinabahan ako dahil first time ko siyang makakasama tapos kaming dalawa lang. Iniisip ko pa kung ano sasabihin ko, kung ano mapag-uusapan namin. Hindi ako pwedeng mataranta. Kailangan kong kumalma dahil baka ma-turn off siya sa akin. Hindi siya pwedeng ma-turn off dahil gustong-gusto ko talaga siya. Gusto ko maging kami. Nakaupo lang kami doon, nakatitig sa dagat. Siya ang una nagsalita. Totoo bang crush mo ko? Magagalit ka ba kung sasabihin kong oo? Nakikiramdam kong tanong sa kanya. Natawa siya. Yung tawa na parang nang aasar na di mo maintindihan. Napalingon ako sa kanya. Magagalit ka ba? Muli kong tanong sa kanya. Depende. Nangingiti niya sagot sa akin. Ano ba namang sagot yan? Nakakaloko naman yung sagot mo. Tugon ko naman sa kanya. Tatawa-tawa pa din siya. Ang seryoso ko tapos siya parang puro kalokohan lang. Actually medyo naiinis na ako noon dahil parang pinaglalaroan lang niya yung feelings ko. Maya-maya bigla siyang tahimik. Lumingin siya sa akin at hinawakan pa yung chin ko. Cute na naman. Hindi ko akalain na magugustuhan mo ko. Paano mo nalaman na hindi ako straight? Halata ba? Wika niya sa akin. Hindi rin kasi ako straight.
At mabilis din ako makaamoy ng kauri ko. Mabilis kong sagot sa kanya. Natawa na lang siya sa sagot ko. Nagkaroon kami ng pansamantalang katahimikan. Para ba naghihintayan kami kung sino ang susunod na magsasalita. Maya-maya ay nagtanong ulit siya. Anong gusto mo sa isang tao? Ikaw, yung katulad mo. Sagot ko sa kanya. Natawa na naman siya. Ewan kung kinikilig na ba siya or akala niya joker lang talaga ako. In fairness sa'yo ha. Masarap ka palang kausap. Bakit hindi tayo naging magkaibigan? Mga katulad mo yung gusto ko eh. Tugon niya. Aba mali ko sa'yo. Ang layo kasi lagi ng tingin mo kaya hindi mo ako napapansin. Sagot ko naman sa kanya. Malayo ba yun? Ay madalas nga kita napapansin nakatitig sa akin eh. Ang cute mo nga tuwing nakatitig ka. Mabilis at pabulong niyang wika. Hindi ko talaga agad nadinig kaya pinapaulit ko sa kanya yung sinabi niya. Nung una ayaw niya pa sabihin pero hindi ko siya tinigilan hanggang sa sinabi niya ulit. Medyo nahiya ako dahil baka isipin niyang patay na patay ako sa kanya. Pero parang totoo naman ata. Parang nababaliw na nga ako sa kanya eh. First time namin magkasama at magkausap ng gabi na yon, pero parang sobrang close na agad kami ni Danica. Naging komportable agad kami sa isa't isa. Hindi ko ina-expect na sobrang sarap din pala niyang kausap. Medyo tumidilim na at kinakailangan na naming umuwi. Hinatid niya ako hanggang sa bungad ng street namin. Nagtingin-tingin muna siya sa paligid at nang wala siyang makitang mga tao, ay bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Wala man lang pasabi na hahalikan niya pala ako. Nakapaghanda man lang sana ako. Nakangiti siya nagpaalam sa akin. Ang ngiti ko abot tenga na rin pero hindi ko pinahalata sa kanya yung sobrang kilig na nararamdaman ko. Tumalikod agad ako at diretso naglakad pa uwi. Hindi ko na nagawang makalingon sa kanya dahil hindi ko na maisara yung bunganga ko sa sobrang pagngiti. Sobrang kilig talaga. Kinabukasan kahit bakasyon na ay kinakailangan pa din namin pumunta sa school dahil madami pa kaming dapat asikasuhin. Paglabas ko sa street namin ay nakita ko si Danica. Hinihintay niya pala ako para sabay kaming pumunta sa school. Hindi ako makatingin habang papalapit ako sa kanya. Nahihiya ako. Feeling ko rin nagbablush na ako. Habang naglalakad kami papunta sa sakayan ay tinanong ko siya kung anong ibig sabihin ng kagabi. Yung kiss. Pwedeng as a friend o pwede rin as a lover. Depende sa'yo. Sagot niya habang nakatingin sa akin. Napatingin din ako sa kanya pero hindi ako nakasagot. Napangiti na lang ako. Siguro naman alam niya na kung anong sagot ko. Oo, ganun kabilis. Naging kami agad nang dahil sa kiss na yon. Ano pa bang kailangan kong alamin tungkol sa kanya? Kilalang kilala ko naman na siya. Araw-araw ay sinisigurado ko na naipararamdam ko sa kanya na wala siyang dapat pagsisihan na naging kami. Oo, bata pa ako noon pero matured na ako mag-isip. First day of school pa lang alam ko na agad na siya talaga ang gusto ko. Siya ang gusto ko makasama habang buhay. Naging legal naman agad kami. Tanggap kami both sides. Naging friend ko din ang mga friend niya. Nang makagraduate kami, napagdesisyonan namin mag-aral sa iisang university para lagi pa din kami magkita. Hindi kami magkaklase. Magkaiba kasi ang course namin pero nagkakaroon pa rin kami ng time na magkita. Sobrang ganda ng takbo ng relasyon namin noon. As in, naghihintay na lang din talaga ako na makagraduate kami pareho para pwede na kami magsama sa isang bubong. Kaya lang, sa di inaasang pangyayari. Second year kami nito nang may nangyaring hindi maganda sa pamilya niya. Namatay yung tita niya na nasa abroad. Yun ang nagpapaaral sa kanya. Napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Nagpaalam siya sa akin. Sasama daw siya sa pinsan niya papuntang Manila. Doon daw sila maghahanap ng trabaho. Honestly, ayaw ko talagang pumayag. Ayaw kong malayo siya sa akin pero hindi kasi ako selfish na tao. Kailangan niyang gawin yun para na rin sa pamilya niya. Wasak na wasak ang puso ko nung umalis siya. OA pa, pero yun talaga eh. Masakit makita na papalayo na siya. Nakahanap naman agad siya ng trabaho kaya lang sa call center. Panggabi siya at madalas tulog sa umaga. Hinanawa ko yon kahit na minsan hindi na kami nagkakausap. Pinilit kong intindihin ang sitwasyon niya.
Minsan nga lang, hindi ko na napipigilan na sumama ang loob, lalo na pag sobrang namimiss ko na siya, pero hindi ko siya makausap dahil busy siya. May time pa nga na namatay yung alaga kong aso na sobrang love ko. Need ko sana ng comfort niya, pero wala siya. Hindi ko siya mahagilap. Lumalas ang pag-aaway namin. More like samaan ng loob lang, dahil nga halos wala na talaga siyang time sa akin. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siya nakipaghiwalay. Wala naman daw third party. Hindi na lang daw kasi niya magampanan yung papel niya bilang GF ko. Grabe yung pakiusap, paghahabol na ginawa ko sa kanya. Huwag lang siya makipaghiwalay pero wala. Pinanindigan pa din niya yung pakikipaghiwalay sa akin. Sobrang sama ng loob ko sa kanya ng panahon na yon. Grabe ang epekto sa akin ng ginawa niya. Araw-araw, gabi-gabi, nakatulala na lang ako at nag-iisip. Minsan bigla-bigla na lang natutulo ang luha ko. Galit din sa kanya ang pamilya ko dahil sa nakikita nilang epekto sa akin. Namayat pa ako dahil nawala na rin ako ng ganang kumain. May mga time na nagme-message siya sa akin, pero hindi ko na siya pinansin. Sobrang mahal ko pa din siya pero wala na akong plano na kausapin siya ulit dahil sobrang sama ng loob ko sa kanya. Nag-expect din ako na uuwi siya dito sa Zamboanga para kausapin ako ng personal, pero hindi niya ginawa. Doon na tuluyan nagtapos ang kwento namin. Unti-unti na rin ako nakabangon. Pinilit ko mag-focus sa pag-aaral. Gusto ko makagraduate at magkaroon ng magandang trabaho. Nang makagraduate ako, ay nakahanap din agad ako ng magandang trabaho dito sa Sambo. Doon ko nakilala si Justin. Mabait siya. Presentable at wala ring bisyo, kaya naman sinagot ko na rin siya. Sobra akong mahal ni Justin kaya naman tuluyan ko na nakalimutan si Danica. Year 2021. Engaged na ako kay Justin. Nagkaroon kami ng reunion. Nabalitaan kong a-attend daw si Danica. First time yon sa loob ng mahabang panahon. Nagdadalawang isip tuloy ako kung a-attend ba ako. Kalahati ng katawan ko, ayaw siya makita. Pero yung natitira ay nasasabik kung ano na ba ang itsura niya. Kung kumusta na ba siya, kung may GF na ba siya. Naglalakad ako sa loob ng school nang mapansin ko ang isang babae sa bandang unahan ko. Palingali nga siya kaya agad ko siya nakilala. Si Danica. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Dali-dali akong nagtago sa likod ng isang puno. Ayaw ko makita niya ako. Hindi ko alam pero parang nahihiya ako na ewan. Hindi ko talaga alam kung anong dapat maramdaman sa muli naming pagkikita. Imbes na dumiretso sa covered court kung saan gaganapin ang reunion, ay nagtungo na lang muna ako sa CR. Nag-retouch ako doon. Nakatulala lang ako sa harap ng salamin. Handa na ba talaga ako? Yan ang paulit-ulit kong tanong sa sarili ko. Huminga muna ako ng malalim bago lumabas ng CR at mabagal na nagtungo sa covered court. Kinakabahan talaga ako pero eto na, bahala na. Malayo pa ako pero tanaw ko nang nakatingin siya sa akin. Nakilala niya agad ako. Nginitian niya ako nang makalapit na ako sa kanila. Matipid ko na lang din siyang nginitian para mabawasan ang awkwardness naming dalawa. Naging busy na nang magsimula ang programa. Madaming sabik kay Danica dahil ngayon lang ulit nila ito nakita. Nandun lang ako sa medyo malayo sa kanya. Na simpleng sumusulyap-sulyap sa ex ko na hanggang ngayon ay may espesyal pa ding lugar sa puso ko. Nung matapos ang programa ay nagkaayaan sila na pumunta sa paseo. Inuman daw. Hindi na sana ako sasama pero hindi sila pumayag. Dapat daw kasama ako dahil ngayon lang ulit nabuo ang grupo namin. So wala akong nagawa. Sumama na rin ako kahit na alam kong babalik lang sa akin lahat ng alaala namin ni Danica. Masaya naman ako makita siya pero may part pa din talaga sa puso ko na galit sa kanya. Nagulat pa ako dahil sa akin tumabi si Danica. Hindi na ako makakatakas. Tinanong niya ako kung totoo daw ba na ikakasal na ako. Umuo ako pero hindi ko magawang tumingin sa kanya habang sinasabi ko yon. Bakit ngayon ka lang bumalik? Ang tagal kitang hinintay, Danica. Alam mo bang ikaw lang ang dahilan kung ba't umattend ako ng reunion? Gustong-gusto kitang makita at makausap. Ang dami kong gustong isisi sa'yo pero ngayon wala na akong masabi. Nagulat din ako kung bakit bigla ko yan nasabi sa kanya. Para bang kusa na lang itong lumalabas sa bibig ko. Nagsorry siya pero hindi ko na yun masyadong binigyan ng halaga.
Medyo nag-iingat din ako dahil ayaw kong mag-eskandalo. Nang matapos ng bonding namin magkakaibigan ay hindi muna ako umuwi. Nakiusap kasi si Danica na mamaya na lang daw. Mag-usap daw muna kami. Nandun lang kami nakaupo. Minamasdan ng kalmang dagat. Bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Inalis ko naman agad ito at doon na ako tuloy ang sumabog. Sinumbatan ko na siya sa mga ginawa niya. Gusto ko ipamukha sa kanya na galit ako sa kanya. Todo sorry naman siya sa akin. Ramdam na ramdam ko ang pagsisisi niya. Todo iyak na ako dahil sa loob-loob ko, alam kong mahal na mahal ko pa rin siya pero huli na ang lahat para sa aming dalawa. Niyakap niya ako at hinalikan. Sa kasamaang palad ay gumanti ako. Sobrang namimiss ko siya. Sobrang namiss ko ang mga ginagawa namin dati. Walang kaabog-abog ay bigla akong nagwika na ayaw ko pang umuwi. Tinanong niya kung saan ko pa gustong pumunta. Nakatitig lang ako sa kanya habang namumugto ang aking mga mata. Alam kong alam niya ang gusto kong mangyari. Nag-check-in kami sa isang hotel. Alam kong mali pero hindi ko na kayang pigilan. Doon ay ibinuhos ko sa kanya ang buong pagmamahal na kaya kong ibigay. Kahit sa huling sandali ay gusto ko pa rin maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Malalim na ang gabi nang hinatid niya ako sa bahay namin. Bago ako tuluyang magpaalam ay sinabi ko pa sa kanya na mahal ko siya. Pero hanggang dito na lang kami dahil ikakasal na ako. Malungkot pero wala eh. Hanggang doon na lang talaga. Niyakap niya ako at hinalikan. Sobrang sarap sa pakiramdam pero sobrang sakit din dahil alam kong yun na ang huli. Hindi na kami nagkaroon ng komunikasyon after nun. Hindi na pwede dahil lalo lang madaragdagan ang kasalanan namin kung mag-uusap pa kami. Sa ngayon may anak na ako. Lingid sa kaalaman ng asawa ko na isinunod ko sa pangalan ni Danica ang anak namin. May mga time na naiisip ko pa din si Danica. Wala na akong balita sa kanya. Yung mga masasayang alaala namin habang buhay na yung nakatatak sa puso at isip ko. Hiling ko lang na sana masaya na siya ngayon. Sana meron ng tao na kaya magpatibok sa puso niya nang higit pa sa nagawa ko sa kanya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you